Hello mga kasari, good morning. So today is araw ng Thursday. So for today's video mga kasari, ang gagawin ko is i-update ko kayo sa mga items or paninda sa ating tindahan na patuloy na tumataas or tumataas everyday na tayo ay namimili or may dumadating na delivery. So ayun guys, mag-start na po tayo. So, syempre bago ako magsimulang mag-intro, ay talagang sinulat ko sa papel yung mga items na napapansin ko na medyo tumataas at medyo naapektuhan yung ating tinutubo. Kaya, ayun guys, magsimula na tayo talaga. So, tayo po ay magsimula na mga kasari. Ako kasi mga kasari bilang isang tindera, ayan si Basyo. Ako bilang isang tindera kapag may delivery, hindi nawawala sa akin yung i-check ko lagi yung mga resibo. Yung mga resibo na dumadating, yan, mga delivery, kapag namimili ako, check ko yan guys. Yung, syempre yung quality ng items kung may depekto, yung quantity, kung sakto ba, kung tali ba dun sa actual item, and then yung nasa resibo. Kasi guys, kailangan natin maging alisto sa ating mga paninda dahil kung hindi, malulugi po tayo. So, unang items na sinulat ko na napansin ko na nung nakaraan kasi last week, hindi ako kumuha sa ahente ko ng mantika dahil ang dami kong kinuha nung nakaraan. So, nung pagkuha ko this week, nung Tuesday, ay 325 na pala ang isang dosena. So, pumapatak mga kasari, di ba sa isang dosena, merong 12 na bote. So, nasa 27.08 na po mga kasari yung puhunan ng isang boteng mantika. So, magkano lang po yung bentahan ko? 32 pesos lang mga kasari. So, naisip ko, i-remain pa rin siya sa 32 pesos kapag next week, kapag nag-deliver na umabot na ng mga 330, 335, doon ako gagawin ko ng 34 pesos para yung kalahati is 17 pesos. Meron lang guys dumaan. So, unang item is yung mantika. Next item, yung inumin na energy drink, Sting. Yung Sting po natin, mas mataas na po yung puhunan niya kaysa kay Cobra. Yung 290 ml. So, wala nandun. Hindi ko masyadong abot. Basta yung Sting na red. So, ang kuha ko na mga kasari, nagulat nga ako kasi dati 180 plus lang siya, ganyan. 187, 186. Nung pag-deliver sa akin is 193 na. So, sa 193, ang isang dosena, divide natin sa 12, nasa 16.08 na po siya. So, ako bilang isang tindera, hindi na naman po ako nag-adjust. So, di ba dapat mag-a-adjust na tayo? Nasa 16.08 na siya. 20 lang po yung bentahan natin. Magkano na lang po tubo natin? 3.92 na lang po ang tubo natin sa Sting. Nilalagay pa po natin yan sa rep. So, naisip ko, sige, pagbigyan ko muna yung mga customer. Kapag next na pagkuha ko at tumaas ulit, doon na ako mag-a-adjust. So, ganun ako guys bilang isang tindera. Hindi lang ako taas ng taas agad-agad. Kino-consider ko rin yung mga customer ganyan. Syempre, bilang isang tindera, nabibigla din tayo sa pagtataas. So, syempre, mabibigla din yung mga customer natin, 'di ba? So, next item. Ito, yung delivery ni Pure Gold nung Sunday yata or Monday. Monday na yata siya na-deliver ng hapon. So, pag-check ko ng resibo, ayan guys, may linya. Pag-check ko, yung Ariel powder, tumaas po siya. Yung Ariel powder po natin. Yung Sunrise Fresh, tsaka yung with Downy na kulay red. So, alam ko kasi nasa 81 something lang siya. 84.50 na po yung puhunan nung animan. Swerte na lang kapag may free, yung buy 6 get 1 free. May dagdag kita ka doon. So, kinompute ko siya nasa 14 point something. Sabi ko 16 lang yung bentahan ko. So, piso mahigit lang yung tubo ko. So, doon na po ako nag-adjust. So, ginawa ko na pong 17 pesos yung Tide at Ariel ko na jumbo. Yung powder, guys. Yung twin pack.
So, ayan. Kaya guys, maganda talaga na i-check natin always yung ating mga resibo. At isa pa napansin ko po is yung presyo ng kape. Nag-order kasi ako sa Pure Gold ng Kopiko Brown at Kopiko Blanca. Puhunan na po, dati kasi 127.55 yung Kopiko Blanca Twin Pack, yung isang Thai. Ngayon, ang isang Thai na ng Kopiko Blanca sa Pure Gold is 129.25. So, ang taas na. Parang kapresyo na siya ng Nescafe Original. Sentimo na lang, 'di ba? Nescafe Original 130. So, liit na rin ang tubo natin sa kape kung 15 pesos pa rin yung bentahan natin. Pero 15 pa rin yung bentahan ko. Tapos yung Kopiko Blanca, bumabawi na lang ako guys sa ibang klase ng kape kasi minsan mura naman siya. Kopiko Brown is 128. So, nasa piso lang yung difference ng presyo nila. Kaya, ayun. Lagi nyo guys, i-check yung mga resibo. Lalo na ngayon, yung mga Sonrox guys, yun, Sonrox ang next. Yung Sonrox hindi nyo napapansin guys, unti-unti yung tumataas. Nag-a-adjust din yan. Kaya yung presyo natin, kailangan mag-a-adjust din tayo. So, puhunan na nung 1 litro is 42.50. Dating nasa 30 plus lang yan, 37 ganyan. So, 42.50 na yung 1 litro na original na Sonrox. Tapos, yung original na 500 ml, 24.25. Dati, nasa 22 something lang yan. Kaya, i-check nyo din mga kasari talaga. Next item. Ayan. Trending na trending to. Marami pa ding nakakapanood ng vlog ko. Ay, tumaas na pala. Ganun yung comment nila. So, yung sigarilyo. Nung Monday pa po nagtaas mga kasari ang JTI cigarettes. Pero wala akong update guys sa Winston. Alam ko tumaas din ang Winston dahil hindi po ako kumuha nung Monday. Kasi wala pong bumibili dito ng Winston. Meron nga ako ditong old stock, hindi pa rin nabibili hanggang ngayon. So bala ko yung isa uli. So ang alam ko lang is Camel, 1,260 na ang per rim. Tapos 1,450 yata ang Marvels tsaka Mighty. If hindi ako nagkakamali guys. Correct me if I'm wrong. So, ayun. Ang mahal na po talaga. So, ang bentahan na po natin ng Camel is 7. Marami ako nababalitaan sa tabi-tabi. 8 daw sa ibang tindahan. Meron namang nagsabi sa akin na customer dito daw sa bandang Ilaya. 9 na daw ang Camel. So, sabi ko, mura pa rin talaga yung bentahan ko. Kasi SRP guys. Kahit nagtaas tayo, nag-a-adjust din yung mga competitors natin na mataas magbenta ng sigarilyo. So, mas mura pa din sa ating store. So, next. Eto guys, napansin ko to. Nag-order ako ng Ladies Choice Chicken Spread. Tumaas po siya. Hindi na po siya kapresyo nung ibang flavor ng Ladies Choice. So, nasa 12 point something na po yung 27 ml. Kaya nag-adjust po ako doon. 15 pesos na po yung bentahan ko nung maliit. So, i-check nyo din po mga kasari yung mga resibo nyo. Kasi baka hindi nyo napapansin, tinulad-tulad nyo na magkakaiba ng puhunan yon. Merong bacon spread, merong ham and cheese, merong real mayonnaise, ham spread pala, ham and cheese. Nagdagdag ng flavor ng Ladies Choice. So, ayun guys. Next item, ito. Unilever products pa rin to. Liquid seasoning. Yung Knorr liquid seasoning natin. Ako guys, nag-adjust ako dun sa 130 ml. Yung nitakip. Yan. Dalawa kasi. Meron akong nakasashay. Magkano lang bentahan ko nun? 7 pesos lang. Nasa 5 point something yung puhunan niya. Yung liquid seasoning, nag-adjust tayo dyan ng 2 pesos. Nag-additional tayo. Dating 63, ngayon 65 na. So, mataas guys yan. Ako, kapag mataas kasi yung puhunan, kahit 10% lang yung ipatong mo, parang ang laki pa rin ng dagdag. Kaya ang ginagawa ko, kunwari, kung 57, hindi yun guys ang puhunan na, kung 57 yung puhunan, sinasakto ko siyang mga 65, ganun. Para, minsan hindi pa nga sapat kulang pa sa 10%, pero hinahayaan ko na lang. Minsan tubo natin 8%, 9% lang. Kahit slow moving item sa store natin. So, depende talaga sa ating mga tindera yung pagpepresyo sa mga paninda natin. So, last but not the least, yung presyo ng alak. Yan. Kauna-unahan na yan nagtaas before pa yung mga ibang items, yung Red Horse. Kasi kahapon guys, merong bumibili. Habang nire-reband ako, si mother nagbabantay ng tindahan. Bumili ba naman ng isang maliit na Red Horse, 500 ml, 55 pesos pa rin yung binabayad. 65 pesos na yung
bentahan natin nun. So, kulang siya ng 10 pesos. Pero nung basta nung gabi, bago yung kahapon, nag-inom na rin siya dito. Dalawa nga yung binili niya, sakto. Nagsara na ako nun. Hindi ko na lang pinatay para dyan siya mag-inom sa labas. Hindi ko pinatay yung ilaw. 130 naman singil ko sa kanya. Sabi ko 65 po ang isa, 130 binayad niya. Tapos kinaumagahan, kahapon nga, nag-inom ulit siya. 55 na lang yung binabayad. Kaya ayun mga kasari, tumaas po yung alak talaga. Laki din po ng itinaas. Kasi gawa rin po yan sa tax. Kaya hindi tayo pwedeng hindi magtataas. Kasi ang laki din po ng binabayaran natin. Kasama po yan sa renewal ng business permit natin. Yung sigarilyo, alak, diba mga kasari? Ang laki ng ibinabayad natin dyan. Kaya kailangan bawi-bawi talaga or patas lang, diba? So, yun lang naman mga kasari. Kung meron akong hindi na isama dito sa mga items na in-update ko sa inyo na tumaas or patuloy na tumataas every time na may delivery or namimili tayo, just comment down below para alam ko din mga kasari, baka hindi din kasi ako aware. So, ito lang din ang masasabi ko. Always nyo pong i-check ang mga resibo na binibigay sa inyo sa delivery, kasi pag di po kayo nag-check, baka binibenta nyo na lang po sa puhunan or wala pa sa puhunan. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. May isa pa palang items guys na trending, yung Magic Sarap. Huwag na po kayong magtitinda ng 5 pesos each. 6 pesos na po ang bentahan ng Magic Sarap. Bye guys!